may excess reserves kayo na 183, meron kayong investable funds net of reserves na 209. Inalis ko na doon yung 280. Kasi 489 yan kanina. Tinanggal ko na yung 280. So may natitirang 209. Yes, Mr. Chair. Tama. Tama. Yes, Kasi Mr. Chair. 489 yan kanina. Sabi mo, kasama dyan ang 280. Yep. So investable funds net of reserves is 209. Yes Correct? po. Yes, Mr. Chair. Okay. Isa-isahin lang natin para makwenta natin magkano ba talaga available. Tama ba, doon sa budget hearings natin, nung huli, inamin ninyo na meron kayong dalawang unutilized SAROs amounting to 21 billion each. Mr. Chair, 21 billion each. Yeah, that is the PCSO in PAGCOR Yes. for 2023 Yes. 2024. Yes, Yes. po. Yes po. 42 billion pesos Yes po. total. Yes po. Dahil unutilized siya, ibig sabihin nun, excess din yon. Unutilized, hindi pa nagagamit. Hindi nagamit. Mr. Chair, as to the Unutilized, ibig sabihin, kumbaga, uncashed check. Parang ganon. Tama ba? Parang siyang uncashed check. Available, pero hindi pa nagagamit. Tama ba yon? Mr. Chair, if may I, Mr. Chair, this 21.17 ay PCSO in PAGCOR. Yes po. And ito po ay 2023-2024. Yes po. Hindi pa ho namin na-receive yung NCA po nito. O, pero merong ganon. Yes, pero may SARO na. May SARO po, pero hindi po siya, wala pa siyang cash backup. No NCA po. Pareho. Yes po. Parehong walang NCA. Yes po. Mr. Chairman, So, ang ibig sabihin ng SARO, Special Allotment Release Order. Ibig sabihin, may pondo na inilalaan. Yes. Okay. Yung NCA, Notice of Cash Allotment, ibig sabihin, may pera na. Yes. Tama po ba? Pero pag Okay. may SARO ka, Pag may SARO ka, ibig yun sabihin, na rin yun. good as cash na rin. Good as cash. Kumbaga, Ibibilang ka parang na lang. sinasabi, meron ng allocation for Yes that. po. Okay. Mr. Chairman, if I may, With the I- indulgence of Yes, Congresswoman Estela, ano lang, please, Congressman maybe Franz you Pumare. can ask the gentleman to answer your inquiry kanina. Hindi niya sinagot eh. Yung tanong mo na kung lahat ba yung investment, nilagay lahat sa investment yung sobra. Yung Hindi niya lahat ba sinagot ng yun. reserve, nilagay mo sa investment? Mr. Chair, may I answer? Yes, kanina pa. Maraming salamat, Kong. Yung buong 280 na reserve, lahat po ba yun nilagay nyo sa investment? Mr. Chair, as provided in Section 21 of the USC, second paragraph, Mr. Chair, any unused portion of the reserve funds that is not needed to meet the current expenditures obligation or support the above-mentioned program shall be placed in investment to earn an average annual income at prevailing rates of interest and shall be referred to as investment reserve fund. This investment reserve fund shall be invested in any or all of the following. That is the authority of the law kung saan namin ipapasok yung investment, Mr. Chair. Itong provision, Mr. Chair, that sinasabi niya, pag mayroon ho tayong pondo na hindi natin magagamit, ay ipapasok natin sa investment to earn an interest kahit papano, Mr. Chair. Paano naging unused yung buong reserve? Meron talagang dapat paglaanan yan. Number one, sabi nga dito, kailangan yung program's benefit. Number two, decrease the amount of members' contribution. Di dapat nga, ginamit nyo muna yung dalawang yun. Yung sosobra doon, pag may balances, yun lang yung magiging unused portion. Kasi, Mr. Chair. Yes, please. Meaning, Mr. Chair, in the operation of PhilHealth, as mentioned by PCO Ledesma, pumapasok po yung pondo more than sa lumalabas na pondo. Kaya ang trust ngayon ng korporasyon ay accelerate the benefit enhancement para tataas po to. okay, so Ganun po tama siya. yung sinasabi ni Chair na yung buong 280 is naka-invest. Yes, Mr. Chair, nandoon po sige, siya. May let's backup leave it po at siya. that first. Let's just account first kung magkano ang excess. Right now, naka-invest ng buong buo ang 280. Congresswoman, kanina rin inamin nila, wala pa nga silang decrease ang amount ng members' contribution eh. Yes po. So, So, okay. ibig sabihin, kasi kaya nga to ginagawa tong reserve para mapababa natin yung mga Yes po. contribution ng mga miyembro. Tama po. The fact na wala silang dinecrease,
So, talagang hindi nila magagamit. At nilagay nila sa investment. Tama po. Tama So po. kumaga, imbis na dapat ibigay dun sa mga tao para mabawasan yung contribution, pinagkakitaan. Tama po. Tama po, Mr. Chair. So, okay, dagdag dyan. So far, we have 280 in reserves. May excess reserves pa na 183. I suppose, naka-invest din ito. Mr. Chair. Yes po, kasama din po siya sa investment po natin. Yung- At any time, pwede po natin yung ilabas. 183 na yan, kasama din ba yan doon sa 489? Hindi. Mr. Chair, i-clear up ko lang, Mr. Chair. The discussion on 463 ay as of December 31, 2023 na figure natin, Mr. Chair. And of course, tumatakbo yung ating ang panahon, and then as I mentioned kanina, nasa October 31, 150 yung reserve, yung surplus or ang excess, and 281 yung reserve po natin. So, members equity side. Dito po sa figure na ito, kung makikita po natin, bumaba siya from 183 to 150 because kasama na po dyan yung income for the current year and yung 89.9 billion na balik natin sa Department of Finance, of which 89 po yung sandali nabawas lang. po natin doon. So, Mr. Chair, so sinasabi mong excess reserves is not 183 but 150. Yes po, as Okay, of sige. October 31 po. All I'm doing is doing a simple accounting. Wag po natin pahirapan, please po, ha? I just want, bilisan po natin kung pwede po, ha? Sige po. So, reserves 280, excess reserves 150, investable net of reserves 209. Yes, that's 490 minus 408, 281. yes, minus 280. Yes po. 209. Tama po? Wala nang double counting so far sa sinasabi ko. Tama po? Opo. Yung unused SARO, pasensya na po, bibilangin po namin dyan sa excess, 42 billion. Ngayon, meron pang natirang 30 billion na dapat kasama sa 89.9, pero na TRO. Tama po? Yes po. Isasama natin yan sa excess. Saan po yan nakabook ngayon? Mr. Chair, maraming salamat po. Nakasama na po siya doon sa na-deduct natin sa 183. Hindi. Yes, kasi 150 na siya ngayon. Opo. O, de isasama ko ngayon sa 30. Isasama ko siya as a separate item because we removed it from the 183. Mr. Chair, kung i-add up natin siya in the event that the Supreme Court talagang hindi na talaga may transfer, Yes. ma-add back siya doon sa 150. Yes, Tama, that is tama, correct. Tama. I'm just adding it back. Opo. That's why, kaya siya naging 180. Correct? Opo. Opo. Okay. Meron pa ditong sa inyong cash equivalents. So merong petty cash fund, merong cash in bank. Ito po ay obviously ginagamit pang operations. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Pero meron din ditong special savings deposit, which is up to 90 days. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Ito po ba ay, so ito ay amounting to how much today? Mr. Chair, Kong Stella, the special savings deposit as of November 30 amounting to 103.9 billion, Mr. Chair. 103.9 billion. Yes po. So ito, the way I'm looking at the definition, is also excess. Hindi ito ginagamit pang current operations. Tama po? Mr. Chair, the special savings deposit is already included in the 489.5 or 490 billion na investment po natin. So kasama siya doon sa 489. Opo. So, bakit dun sa financial statements, ibig mong sabihin, kasama siya doon sa investment na item? Mr. Chair, Kasi hindi siya kasama sa cash and cash equivalents.
Meron 3 items sa inyong financial statement. Merong cash and cash equivalents, which I suppose includes SSD. Mr. Chair, the composition again of the cash and cash equivalent, tama si Kong Stella, kasama po dyan yung special savings deposit. And on So hindi yan kasama sa 489. Because 489 includes investment in time deposits and investment securities, Mr. Chair, which are separate items. Mr. Chair, the investment account, Mr. Chair, investment securities at amortized cost, 389 or 390 on part of the non-current assets, Mr. Chair, Kong Stella. As of June, FS natin. So, an- so are you, parang hindi siya nag-reconcile dito sa, halimbawa, ang hawak ko ngayon, let's say March, FS, ang cash 44 billion, investments 97 billion, investment securities 371. So kulang-kulang 470 ang investments. As of March. Kasama dito ang SSD? Investable fund, again, 489 as of November. Investable fund. So SSD, time deposit, investment at amortized cost. Kung titingnan natin po yung balance sheet po. Yun po siya yung composition of our investable fund. Again, this investment securities at amortized cost, kasama po yung corporate bond po natin. So you're saying, Mr. Lim Shaco, at one point we will put you under oath. So for now, I will take your word that 103.9B is not excess. Meaning hindi siya kailangan for current operations? Is that what you're saying? They are in 90-day deposit accounts, but you are telling us na hindi yan kailangan for current operations? Is that what you're telling us? Nakadeposito siya, 90 days, 3 buwan, pero hindi yan kailangan para sa current operations? Yan Mr. ang Chair, sinasabi ninyo sa amin, Mr. Lim Shaco. Mr. Chair, Mr. Chair, Kong Stella, every point in time, mayroon ho tayong nakalagay na buffer na 3 months Mr. po. Chair, simplehan natin. Ang ibig sabihin ng SSD based on COA report is, it's an account, 90 days. Tama? Mr. Chair, let me check the details of this one because sa special savings deposit, hindi siya 30 days Babasahin ko na lahat lang eh. sa'yo. The SSDs are term deposits of 1 day up to 90 days. Yes po. O, so tama. So, 1 day to... Yes, 1 yes day po. to, yes. So, Oo. ibig sabihin, so, So, ang tinatanong ko sa'yo, what portion of these SSDs ang hindi ginagamit pang current operations? Kasi again, nag-account tayo ng excess funds. Funds na hindi kailangan pang current operations. Mr. Chair, that SSD, technically, ito yung buffer natin na ginagamit sa benefit payout. Again, as I mentioned kanina, 3 buwan po yung binabuffer natin at any given point in Okay. time, may 3 buwan po tayo. Is your buffer separate from reserves? Okay, Mr. Chair. Ano po ang difference ng buffer sa Yes. reserve? Okay. Yung buffer, Mr. Chair, ito po yung at any given point in time na gagamitin natin na available pondo ng PhilHealth na pwede natin ibayad, cash. Si for instance, may papasok na claims, automatically mayroon tayong pagkukunan sa kanya. Now, on the... So Hindi ba kailangan, ganun din yung reserve? Mr. Chair, magkakaiba po sila. Because ang reserves ay, this is talagang long-term po to. so kailangan mo siya pang current operations. Pang current operation Okay, po to. so tatanggalin muna natin siya sa pag-accounting ng excess. Tama ba? Mr. Chair,
Kung Yes or kailan- no na lang para Hindi- mabilis tayo. Magkakaiba kasi ang ating pinag-usapan kasi reserves at saka yung excess. Ang Nandito pinag-uusapan po natin, itong sinabi ninyong SSDs amounting to 103.9 billion pesos. Malaking amount. Nagbibilang tayo ng, ang question kasi ngayon, napakadami ninyong pondo, di ba? Nagbibilang po kami dito kung magkano ba talaga kalaki ang sobrang pondo ng PhilHealth. Hindi kasi namin alam eh. Iba-iba kasi number eh, di ba? Once and for all, lagyan na natin ng tuldok. Magkano ba talaga ang excess funds nyo? Kasi iba-ibang ginagamit ninyong lengguwahe para malito kami. Yun Mr. kasi ang problema. Di ba po? Mr. Chair, nandito po kami para hindi po Hindi. maglito po. Pero I'm being kinalatag lang honest. namin po yung FS, yung Sige, Financial so Position sabihin nyo po na ng lang po sa corporation. amin, itong 103.9 na nasa SSD, ito po ba ay ginagamit ninyo to support your current operations? Yes or no lang naman po? Yes po, Okay, sinusupport yes. po sa operation okay, sige, po. yes. So I will remove it nga. Okay. So, meron pa ba kayong ibang pera na nakatago in whatever account na hindi ninyo ginagamit to support your current operations? Mr. Chair, Including current benefit expansion, etc. Basta current operations. Opo. Talagang ang investment na non-current asset po natin as of June, yun po yung 390 billion pesos, Mr. Chair, Kong Stella. What about itong unearned income, itong advance premium from direct contribution members, Kong amounting to 279 million? Mr. Chair, ito po yung unearned income na kolekta na po natin pero hindi pa siya yung applicable period na Correct. kanyang But that's pagka-record. cash. Opo. But that's Pumapasok cash. na po siya sa atin. Yun na nga, but that's cash. Opo. Or Na-receive na po meron ng din corporation. premium contribution for NHTS enrollment, but for 2013 and 2014, meaning from a long time ago. So that's 516 million. That's 500 million pesos. So ano ang treatment ng cash na to? Because the total in this category sa COA report is 818 million pesos. Ano ang treatment sa collections na ito? Mr. Chair, may I clarify, Mr. Chair? Please continue. As of na report yung hawak mo, Kong Stella? 2023 COA report. 2023 December. December report, please. Para maklaro tayo. December. So, obviously, hindi ninyo ito kailangan para sa current operations. Tama po? Because it's not for benefit payout. Mr. Chair, ang kailangan natin sa operation, ito yung special savings deposit, Mr. Chair. No, itong tinatanong ko, deferred, unearned income, deferred credit. Ayun ang tinatanong ko po. Hindi na, I've moved on from SSDs. Tingnan natin. Notes to So ito yung advance premiums. Ibig sabihin, nakakolekta kayo ng premiums in advance. Hindi ba excess din ito? Or kasama na rin ba ito sa ini-invest ninyo? Mr. Chair, Kong Stella, that amount na-receive na natin ang pera. It can be from part of the SSD and it can be from part of the invested fund natin sa long term or yung investment na non-current asset. Binadownload ko lang, Mr. Chair, yung report mismo para makuha namin yung detalye po. Vera, buksan mo muna. Okay, so, Mr. Limsiaco, meron pa ba kayong ibang tinatagong pera? So far, if we add up reserves, excess reserves, investable funds, the unused SARO, and the 30 billion na hindi na transfer as a result of the TRO, this is 709 billion pesos. So, yan po Mr. Chair. ang
Mr. Chair. Yes, Yan please ang, continue. Para lang maklaro natin, Mr. Chair, the 21.17 billion na PCSO and PAGCOR share, Mr. Chair, na 2 taon, that's 42. Hindi po namin siya tinitreat as premium income because Yes. specific po siya Yes, na benefit it's for expansion. benefit expansion, yes. Oo, so We're just hindi siya looking kasama, at cash. Hindi siya kasama po siya sa But it is for consulta. hindi po siya kasama sa treatment natin na income, and so hindi siya papasok as part of Mr. the Lim Siaco, Opo. it is very clear to us what the purpose of that 42 billion appropriation is. It includes the payment of the consulta package. Tama po. Tama po. Okay. So that is 709 billion pesos, Mr. Chair. Para lang clear kung gaano po kalaki ang excess funds ng PhilHealth. 700 709 Mr. million Chair. or billion? billion po. Million. 280 plus 150 plus 209 plus 70. 709 billion pesos. Mr. Chair. Mr. Chair. Chairman, can I interject Yes. with the indulgence of With the Vice indulgence Chair, of Congressman Senior Vice Chair. Stella, Ganito na Congressman po, kasi- Paduano, you're recognized. so 709 total. Magkano may computation na ginawa si Vice Chair, Senior Vice Chair. Magkano ba talaga? Mr. Chair.